Okay, so in addition sa mga choices natin, mag-e-expand lang tayo sa mga choices. So maglalagay tayo ng number 4 and then dito naman will be yung search student natin. Then papalitan natin ng 5 ito. Tapos ito rin papalitan mo ng 5 kasi magkakaroon ka ng sarili mong option para sa choice number 4. Yan. Since ang 4 natin is for searching yung purpose niya. Search. Yan. So, baba natin. Then, ito naman ay 4. Then, sa baba niya, ang unang gagawin natin is kukunin natin yung student name. So, hiram tayo ng syntax dito. Then, ilalagay natin siya dito sa baba. Okay, so indentation lang tayo. Ayan. Then, after natin makuha yung name ng student, magkakaroon tayo ng condition. If name ng student na yon is nag-exist siya sa students natin, ang gagawin natin is kukunin natin yung CPP na grade na meron siya. And then, C++. Then, after nun, copy, paste. Lagay naman natin dito ay Java. So, dito naman, Java. Dito naman, C#. Then, C#. Okay, so ito yung mga tatlong subject natin ngayon. Now, next is kukuha tayo ng student dito. So, kakopy natin yon and paste dito. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung name and then, sasabihin natin dito ay student. Yan. Tapos, forward/n, baligtad natin siya. So, dito natin siya ilagay and then yan. So, after nito, ang next na gagawin naman natin is ipiprint natin yung each subject. So, C++, CPP, and then copy, paste, palitan mo siya ng Java. Ito rin, papalitan siya ng Java. Paste, palitan siya ng C#. Then, palitan natin ng variable na C#. Nawala yung string natin. C#. Yan. So, after nun, we need to check kasi kung yung every subject natin ay may value na siya. So, if ever na wala, magkakaroon tayo ng condition. So, sasabihin natin, if yung subject natin na CPP, Java, C# ay may none, ibig sabihin nun, not in, sabihin mo ay CPP, Java, and C#. Yan. Ibig sabihin lang nito, chine-check ng if natin kung isa sa mga subject na ito ay may value sila na none. For example, CPP may 90, ang Java ay may none, si C# naman ay may 80. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-compute muna yung kanyang average. Okay? Sasabihin natin nun, yung grades nun ay hindi pa siya complete. So, if ever naman na-complete na yung mga grades natin, kukunin natin yung tinatawag natin na average. So, sa average natin, equal lang natin siya sa CPP plus Java plus C#. Then, since tatlong subject yan, formula ng average, i-divide mo siya into 3. And then, magkakaroon tayo ng print dito. So, sa print natin, course, kukunin natin yung average or ipiprint natin siya. Then, after nun, comma tayo, and then gagamit tayo ng round para ito sa decimal, no? And then, kukunin natin si average, tapos, comma, and then 2. So, ibig sabihin, 2 decimals yung aanuhin natin. Next is, magkakaroon naman tayo ng else.
So, sa else natin, magpe-print lang tayo dito. Sasabihin natin, grade not complete. Complete. So, if any case na isa sa mga subject natin ay may value sila na none, ipe-print natin na hindi complete yung mga subject natin. Okay? So, after nun, kakaroon tayo ng another else dito para sa if natin. So, ito yung if, ito naman yung else natin. Now, para naman dito, sasabihin lang natin is student not found. Not found. Kasi yung if natin na to, pinaprocess niya kapag may student. Ang else naman natin kapag walang student. No? So, for example, naglagay siya ng pangalan na ano, na sabihin natin said. Wala naman said sa mga students natin. So, sasabihin natin, student not found. Pero pag naglagay siya ng said, tapos merong said sa mga students, ipapakita niya yung average ng student natin. So, i-run natin siya ngayon. Check natin. So, mag-add muna tayo. Say Dean. So, na-add si Dean. So, mag-input tayo ng grade niya. So, search muna natin si Dean. 90, 80, 90. Okay? So, i-view natin. So, yan si Dean. Ngayon, i-search natin for Dean. So, ang grade niya is 90, 80, 90 at ang average ay 86.67. So, ngayon, yung system natin, yung student grade management system natin, meron na siyang search for student para makuha yung average ngayon.